Gustong bawiin ng China ang silver at gold medal. Resulta ng test na isinagawa kay Brownlee valid nga ba para makuha nila ang kanilang gusto na gintong medalya? Well, hindi pa rin makatulog ang China at hanggang sa ngayon naghahabol pa rin sa Gilas, Pilipinas. Madaling araw mga idol, lumabas ang balita na nagpositibo di umano si Justin Brownlee sa isang banned substance na carboxy-THC. Ayon sa testing agency na nagsagawa ng test, ang substance na ito ay linked to cannabis o marijuana. Well, kung totoo man na gumamit si JB, hindi naman performance enhancing drug ang substance na ito at hindi naging factor para mag-ala Michael Jordan siya sa laban kontra China at Jordan. October 7, nagsagawa ng anti-doping control ang testing agency during the Asian Games competition. Isang araw matapos manalo ang Gilas Pilipinas sa Jordan at nakuha ang gintong medalya. Normal sa sports ang drug testing, madalas mangyari ang ganitong senaryo sa mga contact sports gaya na lamang ng boxing. Isa sa pinakapumutok na balita na lumabag sa anti-doping rule ay nang ma-banned ang Russia sa 2020 Tokyo Olympics. 4 years ang sanction, binabaan ng parusa sa 2 taon at nakapag-compete pa rin sa Olympics ang Russia pero nagpalit sila ng pangalan from Russia to ROC. Pero sa kaso ng Gilas at ni Justin Brownlee, magawa nga kaya ng China ang kanilang binabalak na makuha ang gold at silver medal gayong meron ding isa sa team ng Jordan na nag-positive sa isinagawang test, si Sammy Bizay, at nag-positive rin siya sa ipinagbabawal na paggamit ng steroid. Ang substance kung saan nag-positive si JB ay hindi naman ipinagbabawal sa NBA mga idol. Last week pinasuspinde na rin ng ITA o International Testing Agency ang Pinay cyclist na si Ariana Evangelista matapos magpositibo rin sa performance enhancing drug naman. Sa 10 players na nagpositibo mga idol sa kabuuan ng Asian Games, 2 ay nagmula sa Pilipinas. Pero wala nga ba talagang alam dito ang Chinese basketball officials? Ayon sa World Anti-Doping Rule Article 11.1, nakasaad na pag team sports, pag more than 2 members of the team ang nagpositibo sa pinagbabawal na substance during the event, ay may kakayahan ang organizing committee na mag-impose ng appropriate sanction sa isang kupunan. For example na lang, ang loss of points, disqualification from the competition, and the worst, bawiin ang medalya na napanalunan. Kung babawiin man ng China ang gold medal, grabing pambubuli yun. Pero magawa nga kaya nila yan gayong isa lang ang nagpositibo? Tinarget pa talaga si Justin Brownlee. Well, maaaring masuspinde si JB ng Olympic Council of Asia o OCA pero hindi pa rin nila mababawi ang gold medal at iiyak pa rin ng China. Imagine, nagpositibo si Brownlee at isa pa sa Jordan tapos ang China wala. Kung magkataon na bawiin nila ang ginto at silver medal, sa kanila na lang lahat ng mga medals. Grabe pa naman din ang panghihinayang ng mga Chinese sa pagkatalo nila. Maraming umiyak at kahit si Yao Ming hindi pa rin yata maka-move on.